Mga Kawikaan 11 verse 28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. People's Republic of China, ang isa sa mga pinakakinatatakutan na superpower sa panahon natin ngayon. Kapansin-pansin kasi na hinahanda na nito ang malalakas nitong mga armas, ang milyon-milyong mga hukbo na nagbibigay hudyat sa posibleng pagsisiklab ng World War III. Ang superpower kasi na People's Republic of China ay tila baga hindi matitinag dahil kapansin-pansin ang pag-angat ng ekonomiya nito na bali-balita rin sa mga major news outlet. Ngunit isang pahayag, mga kaibigan, ang itinatago ng China sa mata ng iba't ibang bansa. Ito ay tinutukan ng isa sa mga sikat na vlogger na nakatira ngayon sa China. At nakita niya na may cancer ang China, na unti-unti nitong pinapatay ang napakalakas na superpower ng China. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. China's nightmare is coming. Ito pa ang balita ng China Observer, isang news vlogging network ng People's Republic of China, dahil pabagsak na ang ekonomiya ng China. At hindi lamang yan, pabagsak na rin ang birth rate ng China. At habang nagko-collapse ang ekonomiya nila, ay nagko-collapse din ang populasyon ng People's Republic of China. Ating mapapansin na ang foreign capital ay nag-a-accelerate sa kanyang pag-withdrawal ng napakalaking mga numero ng small hanggang sa medium-sized enterprises ng People's Republic of China. Napakarami ang mga negosyong nagko-close ngayon sa China. At hindi lamang yan, ang mga bangko ay halos pa-collapse na rin dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansang China. Ang unemployment rate ng young people ay napakataas at nagbabol na rin ang real estate, na kung saan anytime ay babagsak na rin ang industry ng real estate sa China. At ang finances ng local government ay nasa brink ng pagko-collapse. Ang mga serya ng mga problemang ito ay tumama sa People's Republic of China, na tila baga pinaparusahan sila ng langit dahil suktulan na ang kanilang pagkakasala. Kapansin-pansin kasi na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos, at dahil sa sariling kasakiman lang nila ang kanilang pinapairal, ay nagbibigay ito ng matinding sakit sa ekonomiya at gobyerno ng bansang China, na ang higit na naapektuhan ay walang iba kundi ang mga inosente mga Chinese, na akala nila ay malakas ang kanilang bansa, kundi ito pala ay isang hoax lamang. Kapansin-pansin kasi sa balita rin, mga kaibigan, na napakaraming mga vlogger ang nagsasabi na mas lumalakas ang yuan kaysa sa dolyar. Ngunit aking itong ni-research ulit, mga kaibigan, at nakita ko na binabayaran pala ng gobyerno ng China ang mga vloggers para lang maipakita na malakas ang China at ang United States ay pahina ng pahina. At ang problemang ito ay nagsimula noong nagkaroon ng mga series ng lockdowns ang China. Ito ay nangyari noong taong 2021 hanggang 2022. Nagkaroon ng financial crash ang bansang China na hindi nila ipinapaalam sa mga iba't ibang bansa. At makikita natin dito, nagkaroon ng overall fiscal deficit. Ibig sabihin, nasa brink ng pag-collapse ang ekonomiya ng China, dahil bumagsak din ang kaperahan ng gobyerno ng China, na ito sana ang tutustos sa healthcare, education, transportation at pagpapatayo ng mga importanteng facilities para sa mga mamayan ng China. At kung ating mapapansin, naghihirap na nga ang bansa ng China, ay ang leader pa na si President Xi Jinping ay nilalaan pa nito ang kaperahan ng China, hindi para sa mga mamayan kundi para sa digmaan. Dahil ipinapakita ni Xi Jinping na malakas ang kanyang sandata kung sakali mang magkaroon ng World War III.
ngunit hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Makikita natin noong 2019, ang overall fiscal deficit ay umabot na ng 5.53 trillion RMB at noong 2022, ito ay nag-surge ng hanggang 8.96 trillion RMB na may 3-year deficit increase na 62%. Ibig sabihin, hindi na naging mas mabuti ang ekonomiya ng bansang China. Ito rin ay report ng China Observer. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami na mga Chinese people ang nagpapahayag ng kanilang pagdismaya sa gobyerno ni President Xi Jinping. Ngunit wala naman silang magagawa dahil ang bansang China ay under sa gobyernong komunista na walang boses ang mga mamamayan kung ano man ang kanilang inirereklamo. Hindi katulad sa ating bansa na kahit sino ay pwedeng mag-voice out ng kanilang mga problema at sila ay tutulungan ng gobyerno. Ngunit ang China ay ibang-iba sapagkat kung ikaw ay mag-voice out ng iyong karapatan ay magiging peligro ang iyong buhay. At ganun din kung ating mapapansin ang one-child policy ng People's Republic of China na mas mataas na ang percentage ng mga nagre-retire kaysa sa mga naipapanganak. Ibig sabihin, wala na mga Chinese na susunod sa mga susunod na mga henerasyon dahil bumabagsak ang kanilang populasyon at ito ay papunta sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Japan, ang unti-unting kamatayan ng kanilang populasyon. Tunay nga mga kaibigan na tayo ay nasa mga peligrong mga kapanahunan sapagkat kapansin-pansin na wala nang tatayo na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ngayon kundi ang bansa at kingdom ng ating Panginoong Diyos. Daniel 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ni numan, dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman kahit hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Tunay nga mga kaibigan na ang mga kaharian sa ating mundo ay pabagsak ng pabagsak dahil parating na ang tunay na kaharian na mananatili magpakailanman na hindi madudurog o mababagsak kundi siya pa ang dudurog sa lahat ng mga bansa sa ating mundo. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, gusto mo ba na makabilang sa kaharian ito? Tayo manalangin kaibigan. Ama naming banal makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po na ang lahat ng mga kaharian dito sa lupa ay papunta na sa pagkawasak. Tulungan kami Panginoon at tanggapin niyo po kami na makabilang sa inyong kaharian na hindi mawawasak kailanman. At tulungan kami na manampalataya sa aming Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari at presidente ng lahat ng mga presidente. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.